Unang bagay na napakahalaga ay yung manatili yung isang mu'min, isang nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Tandaan po natin na yung buwan ng Ramadan, hindi yan bagay na tinatawag natin optional. Kung kailan mo gawin at kung kailan mo gusto, kung ayaw mo gusto mong gagawin, kung hindi mo gusto, ayaw mo. Hindi mo ganun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga nananampalataya, inibigan sa inyo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, kagaya ng mga nakuna sa inyo. So, ibig sabihin yung pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, hindi po yan isang bagay na optional. Hindi po ganun mga kapatid sa mga kapatid. Ito ay isang bagay na obligado sa atin mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ating Panginoon. Pangalawang dapat na tandaan natin na dapat gawin ng isang taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan patungkol sa kanyang relihiyon ay yung alagaan yung mga sambayan. Alagaan yung mga salawat. Alagaan yung mga salat. Yung Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Para pag yung Ramadan kapag dumarating sa atin, ito yung nagsisilbi training ng bawat isa sa atin. Nag-aral ka, kumuha ka ng kurso. Bakit ka kumuha ng kurso? Para mag-train doon sa trabaho gagawin mo. Ganun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung pag-aayuno mo, paggawa ng kabutihan sa buwan ng Ramadan. Ito yung isang bagay na nagsisilbing training natin para pagtapos ng buwan ng Ramadan. Yun yung gagawin natin, kung ano man yung nakasanayan natin sa buwan ng Ramadan. Tandaan natin, hindi po palipas oras yung buwan ng Ramadan. At ganoon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga layunin natin kung patungkol sa agama, patungkol sa religion natin Islam, isa sa mga dapat gawin ng isang Muslim ay yung pagsikapan niya na maitayo niya yung salatul tarawih, maitayo niya yung salatul tahajjud, lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa buwan ng Ramadan, yan ay dapat gawin natin. Although optional siya, pero kaya naman natin yung paglipas sa atin ng buwan ng Ramadan, iyan palipas oras lamang. Dapat meron tayong ginagawa. Yung pagdaan sa atin ng buwan ng Ramadan, kagaya ng pagdaan sa atin ng December, kung saan yung mga nagbi-business pagdating ng December, nakatutok na yung kanilang mga isipan doon sa kanilang paninda. Yung mga taga-probinsya, bago pa mag-December, iniisip na nila kung ano ang kanilang pupuntahan dito sa Manila para kumita ng pera, hindi magsayang ng oras. Nakikita mo yung mga galing probinsya, hindi na sila matutulog mula umaga hanggang gabi. Pero kapag nandun sila sa probinsya, putulog. Pagdating dito, sa oras ng December, ano ang ginagawa nila? Ang kanilang ginagawa ay magtinda. Kasi alam niya na ang punta niya dito sa Manila, hindi parang magpalipas oras lang. Hindi parang magpahinga. Nagpahinga na siya. Para kumita. Ganun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yung pagdaan sa atin ng buwan ng Ramadan ay isang bagay, isang buwan, isang panahon kung saan napakahalaga at malaki yung kikitaan natin. Malaki yung invest na makukuha natin pagdating sa kanilang buhay. Yung mga businessman po, may kita ninyo na nag-i-invest
iba ang ginagawa nila, nagsisavings talaga sila, hindi nila ginagalaw yung kanilang pera. Yung iba naman, ang ginagawa nila dun sa kanilang pera, naghahanap sila kung paano pa kumita yung pera ng kanilang savings. So, anong ginagawa nila? Hahanap sila ng kanilang partnership. Tapos, ibibigay nila yung kanilang pera para tumubo ng kahit 40 lang. 10%, 20%, 30%. So, hindi nagbibigay ng kumpiyansa, kumbaga, yung tao kapag ka meron siyang pera. So, dapat ganoon din tayo mga kapatid sa mga malatayang Islam. Pag dumarating sa atin yung buwan ng Ramadan, dapat hindi tayo nagbibigay ng kumpiyansa. Dapat ginagawa natin yung ating tungkulin bilang mu'min, bilang sa'im, bilang tao nag-aayon. So, isa sa mga dapat gawin natin ay yung pagsalat, salat ng tarawih at saka yung pagdaran natin. Ganun din mga kapatid sa mga malatayang Islam. Isa sa dapat gawin ng isang mu'min ay yung pagbasa ng Quran. Pagdadampor sa mga maana ng Quran, isipin kung ano-ano yung mga maana ng Quran. Basa ng Quran. Ilang oras yung pinugugol mo, halimbawa, dun sa iyong cellphone, magamit mo ng cellphone. Ilan oras yung pinugugol mo para manood. Magpupad ka ng 40 oras lamang sa iyong pagbabasa ng Quran. Hindi mo natin masasabi na hindi ako nag-aral o kaya hindi ako nakapagsaulong. Hindi po ganun mga kapatid sa pagkakas. Sa Islam, malaki yung binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinagbigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaki. Kung hindi ka marunong magbasa, kahit ano man hindi ka marunong magbasa, pero alam natin na meron ka talagang sa ulong ilan mga surah. Bakit? Kasi bata ka pa lang, narinig mo na yung suratul Fatiha. Sabi ko yung suratul Fatiha. Bata ka pa lang, narinig mo na yung suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Ngayon, mga kapatid sa mananampalatayang Islam, kung kabilang ka doon sa mga tao kung talagang wala nang kumbaga mag-aralan, ayaw mo na rin mag-aral. Halimbawa, kung sinasabi mo ka ng mag-aral, sinasabi mo